Meron po akong na-vlog. Actually, nung mga first time pa lang ako nagba-vlog ng mga properties for sale. May na-vlog ako dito sa San Felipe. So this is almost 1 year ago, ano po, na still for sale, was offered for 6 million. Now, medyo nag-adjust ng presyo po yung may-ari. Ginawa niya ng 5.8. At may mga inayos sila dito sa bahay. Yung mga nakapanood siguro nito, matatandaan nito. Ito yung bahay, oh. Diba? Then, Tutok Road po ito. Alright? So, i-walk through natin ulit tong bahay. Pure stainless yan, yung gate nila. Pati yung railings dito sa bakod. Okay? Now, tignan natin sa labas. Yan. Diba? May sariling pintuan yung gate. Na, nandito na rin yung pedestrian gate sa pinaka-main gate. Alright? Ayan, oh. Okay. And, here is the National Highway. So, the house or the property is facing Barangay Road, which is concrete. So, okay na rin ang facilities dito. You have your internet service provider infrastructures here, pati yung mga electricity, no? Kasi nga, malapit lang to sa National Highway. Alright? Now, maganda yung accent ng bakod. Kita nyo naman, ano? Maganda ang property, mga boss, mga ma'am, mga sir. Unang-una, very accessible from the National Highway. Siguro yan, mga about 100 meters. National Highway na. And then, back-to-back po itong property, meaning, yung kabila doon sa kabilang gate, facing the road din, Barangay Road din po. Yan yung papuntang mga beach. Maganda po yung bahay actually, ano? Kung may nakita man kayong mga flaw, ito po yung mga minor paint lang naman yan, no? Wala kasing nakatira dito. Binabalik-balikan lang to ng caretaker. Kaya wala pong nakatira sa bahay na to. So alright, ito yung facade ng bahay, ano? Maganda po siya. Kita niyo naman, ang ganda ng kanyang design. 'Di ba? Wala akong nakikitang major na sira o whatever. Actually, wala naman eh. Magandang structures, matibay, malalaki mga poste, naka-backfill ng bahay, ano? May veranda ka dito, may balcony ka. Tapos yung mga kisame niya dito sa labas ay perforated lahat para hindi mainit sa loob ng bahay. Papansin nyo yan, no? Lahat ng spandrels niya perforated para sumingaw yung hot air galing dun sa loob, di ba? So cold air pasok dito, pasok sa bahay, labas diyan sa kisame. Kaya maganda circulation ng hangin ng bahay na to. Okay? So here, pwede nyo rehabilitate to. Maganda pa, oh. Oh. Maganda pa po. No? Mag-enjoy dito kung may mga kids kayo na maliliit. Ayan. Rehabilitate nyo lang to. Mapapagana nyo na ulit to. Lalagyan nyo lang ng ilaw ulit. May mga connection naman ng kuryente. Okay? Tapos yung Bermuda, buhayin nyo lang ulit para talagang green na green ulit dito. Now, dito, itong bahay nakasetback ng around 1.5 or 1.2 meters, no? Maluwag. Pag maglalakad kayo, dire-diretso paikot ng bahay. Alright? So, ito yung bakod niya, about 4 feet. And then, nadugtungan pa nito. Yan. So, may added feature ng para safe, no? Ito po yung garahe. Actually, carport, no? Kasi meron po talagang garage doon. Kapag halimbawang aalis kayo, kailangan nyo iwan yung sasakyan, you don't have to leave your car here. Pwede nyo ipasok doon sa garahe. Okay? Ayan. Kasya dito, dalawang sedan, dalawang SUV, pagkasunod. Dito lang sa may nakokoberan ng bubunga. Pero mula dito, pag ganun, ilang cars din ang kasya dyan. Kung halimbawa, meron kayong event dito o bisita. Diba? Ayan. Ito ngayon yung side ng bahay. Ayan yung garahe.
Spacious po yung garahe nila, no? Huwag na natin buksan at nakalak. Pero garahe po yan. In the meantime, storage po ng kung ano-ano. Ngayon, may dalawang kubo dito. Ayan, pinapalitan na po yung bubong yan. Matagal na mas maglalast pa yan ng mas matagal na panahon. Ayan, o. Itong kubo-kubo may mga kama dito sa loob. Alam niyo mga boss, pwede niyo i-convert itong parang Airbnb or transient house. Itong lugar na to kasi lapit sa dagat eh. Ayan. Okay pa po itong kubo-kubo ha. Maganda pa. Magtatagal pa to ng matagal na panahon. Yan o. Another one here. Pati sahig, maganda po oh. Tatagal pa to ng mga another 5-6 years itong kubo-kubo na to without being repaired. Ayan. In fact, basta na re-repair lang po ito from time to time, it will last a very very long time. Alright, so merong outside comfort room dito. Yan. And then itong area na to, kung 672 square meters po itong property, I think this is still around mga 300 plus. No? Pwede pa kayo magpagawa ng bahay dito actually sa lugar na to. Kasi meron din po siyang gate papunta naman dito sa kabilang kalsada. Yan. May bunga na naman yung saging nila. Last time na nag-vlog ako dito, may bunga din yung saging nila. Malalaking malalaking saging yan. Yan. Papunta rin ng National Highway to. Right. Or pwede nyo rin itong pa-landscape, pwede kayo magpalagay ng swimming pool dito. Kaya meron pa kayong area of development. Napansin ko rin, mataas dito, no, naka-paakyat dito, naka-backfill yung property. Hindi po binabaha dito ha, mga boss, mga sir. Okay? Yung bakod, paint lang uli yan. May mga accent na mga stones. Maganda rin ang bakod do. Diba? Kapag ito na pinturahan, na repaint, na ayos pa ng konti, nalagyan to ng Bermuda, napakaganda ng lugar na to. Repaint lang din yung bubong. Okay na to. Pero matibay pa po yung bubong kahit ganyan yan. Wala na siyang sign ng butas o whatever. Nagkaroon lang ng dumi during the course of years, syempre. But overall, maganda po ang bahay. Well maintained. Ang source nila ng tubig dito, by the way, is pressure tank. Deep well. Ito, pwede nyo rin paganahin to. So may tubig yan, papunta dito yan. Diretso dito. Tapos magsi-circulate siguro yan. Pero itong area na to, sabi ko, marami pa kayong pwedeng gawin dito. Pwede pa kayong magpatayo ng isa pang bahay dito. Again, itong location very ideal for Airbnb or transient hotel. Kasi ang dami na po talagang pupunta dito sa San Felipe. Pasok tayo sa loob mga boss, mga sir. Okay. Now, may mga makikita ka, mapapansin kayo mga ganyan, pinturan lang po yan, buo pa naman talaga, maganda pa. Paint lang yan, mga boss. Tsaka yung mga pader, repaint lang po yan. Wala po ako nakikitang cracks o whatsoever na
parang may nadidilapidate na, especially dito po sa mga kisame, ano. At saka dito wala po kayo mapapansin na sign ng may tumuturo sa taas. Papakita ko po sa inyo yung overall ng kisame para isa din kasi sa basihan yan kung merong problema sa tubo. Especially yung mga sewage system. Ito, ang ganda ng pagkakatiles dito, pulidong-pulido. No? Now, ito, for safety, ano lang po ito, safety feature to, kapag ka dito na kayo titira, pwede nyo na pong patanggal itong buo na to, itong grill na to, ano. Natatanggal po lahat yan, lagay nyo doon sa bodega nyo. Yan. Kinakabit lang po nila kapag pupunta sila ng ibang bansa dati. Diba? Para hindi basta-basta napapasok yung loob ng bahay. So, safety feature po yan ng bahay. Maluwag itong veranda, no? Pwede kayo maglagay dito ng mesa o upuan pa, tambayan dito. Ang ganda ang sarap ng ihip ng hangin dito, mga boss, oh. Okay, dito pala pumapasok ang hangin. Ayan, oh. Sarap. Kaya masarap tumambay dito. Oh. No? So, pag nakabukas yung mga bintana na yan, pasok ang hangin. Nice. Okay. Sliding yung mga pintuan. Ito, no? Pwede nyo i-slide yan para nakabukas lang itong area na to. No? Maganda po layout ng bahay na to, ha. I'm telling you, mga boss, mga mama, mga sir. Maganda to, kaya actually, yung presyo nito, panalo na yung makakabili nito. Very clean title po ito. Sobrang clean title nito. Handcrafted po itong pintuan, hindi din po ito ordinary na pintuan. Oh. Kasi ito pong bahay na to, kumbaga sa gamit, pre-love. No? Talagang binuhusan nila to ng panahon nung pinagawa nila. Kaya makikita nyo, yung detalye niya, yung details niya, talaga namang pulido rin. Pati pagkakabit itong stainless. 'Di ba? Hindi po basta ikinabit na lang yan. Oh. Yung iba, kapag sinara mo, hindi na pantay, eh. 'Di ba? Kita niyo yung pintuan. Ito yung main door, mga boss, mga mama, mga sir. May dragon. Ganda. Pati yung kulay ng pintuan, ang ganda. So, okay, back to back yan, ha. Yung tatak ng dragon na yan. Alright. So, ito yung likod ng pintuan. No? Parang meron siyang mini foyer. No? And then, the living area. Oh. Again, sabi ko nga, pwede nyo buksan yan. Tanggalin nyo yung grill. No? Tapos ito, pwede nyo buksan yung bintana, pasok ang hangin. Diyan nanggagaling ang hangin, eh. So, through and through papunta dito. Diba? Kapag nakabukas lahat ito, presko po dito sa loob ng bahay. Yan ang kisame. Now, yung mga aircon yata maiiwan na po yan. Yung mga gamit na makikita nyo rito, negotiable po yung mga yan, ha. Pwede nyo kausapin yung may-ari tungkol dyan. Yung price po niya kasi, house and lot lang daw. Alright? Pero pwede nyo i-negotiate itong mga gamit. Kayo na po makikipag-usap sa may-ari kung merong magkagusto man dito sa bahay na to at nagustuhan yung ibang mga gamit na makikita dito sa video. Alright? So, yan. Wala naman masyadong gamit aside from ito. Mesa, mga couches. Mahal daw po kasi yung mga couches na yan. Hindi yan galing dito sa Pilipinas. Especially itong mga cabinets na to. Sabi sa akin may-ari. Yan. Sa ibang bansa pa daw galing yung mga yan. Itong mga ganito. Okay? Especially itong mga vases. No? Now, here sa baba, meron pa tayong stock room. Dito. Hindi na natin bubuksan to, pero that is a stock room. Makita nyo naman. Oh. So, this is the kitchen and the dining area. Ayan. Very typical kitchen, ano, pero maganda yung workflow kasi yung lutuan nyo, pwede kayo maglagay dito ng louver
I mean, louver ng range hood. Yan. Pagawa kayo ng range hood dyan. Tapos, yan, lababo, no? Bar, counter. Pwede nyo rin gawing breakfast nook yan. Maglalagay na kayo ng high chair dito, no? And then, you have your full dining area here. Tapos dito, may dalawang rooms po dito kasi this used to be their kids' room. Yan. Lalaki, sa babae yata. Tapos, dito yung kanilang common toilet and bathroom. Again, ang Kisame, ayan o, wala kayong makikitang problema sa Kisame. Tapos may provision siya doon ng outlet just in case na gusto niya maglagay ng hot shower. Diba? There you go. Okay. Solid din ang mga pintuan dito mga boss ha. Oh. Maganda mga pintuan sa loob. Alright, so ito yung kwarto. Dito nag-iba na ng tiles, no? Maliit lang. And then here, another room, medyo mas malaki to. Siguro ito mga nasa 20 square meters to. Kasya dalawang kama. And ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga cabinetries na tsaka yung mga kama, patitibay po kasi yung mga yan. Pati ito mga drawers na to, no? Hindi po kasi ordinary yung mga kama na to. Ito. Kaya sabi sa akin ng owner, depende na po yan sa negotiation, ano? Kung ano magiging arrangement niyo dyan. Kung gusto niyo paiwan. Yan. Alright. Okay, tapos yan, exit door papunta sa labas. Ito. Yun. Ano rin po siya, naka-grill din dito. Sabi ko nga, para mas iiwanan niyo itong bahay, magbabakasyon kayo somewhere else, panatag ang kalooban ninyo. Di ba? Maganda itong pintuan, no? May brand. Mukhang imported din itong pintuan na to, no? Oh. Alright. Ito po tayo sa taas. Nasa taas po yung master bedroom eh. Itong steps ng hagdanan is made of wood parquet po yan, parquet. Ano po yan? Nara. Pati itong railings niya. Galing pa yata ito ng La Union. Ayan o. Wala na po kayo mabibiling ganito ngayon na Nara. Meron man, palusot na lang yung mga yon. Mahirap na po kasing maghanap ng mga ganitong kahoy ngayon. So ito nga, mga jars, no, depende na yan sa magiging agreement ninyo. Okay? Tapos dito, merong glass blocks para mag-diffuse ng liwanag dito sa area na to. No? Ayan. Nandun na yung araw sa kabila, pero maganda pa rin yung liwanag dito. Parang namamagnify niya. Okay? Maluwag po hagdanan na. Again, maluwag. Pwedeng magsalubong yung dalawang tao. Alright. Wow. Talagang maganda po itong bahay. Hanggang dito sa taas naka-wood parquet, di ba? Parquet. Ito ang door ng master bedroom. Ganda, no? Unique. Baka pasadya pa nila to, customize. Handcrafted yan, sigurado. No? Pati itong mga upuan, no? Yan. Ang ganda ng pintuan, no? Okay? So, this is the master bedroom. And then, punta muna tayo dito sa balcony. Ito po ang balcony. Yan. Maganda pa Kisame, oh. Now, sabi ko nga, itong railings po na ito, natatanggal po ito.
pwede nyo tanggalin ito totally, no? Bubunutin nyo lang ito dito. Or pwede nyo nakabukas lang. Kagaya nito, oh. Naka-sliding, ano. Oh. Ngayon, kapag nakasara po ito, hindi po maingay. Makapal po ang salamin nito, eh. Yan. Diba? Wala kayong marinig na ingay galing sa labas pag nakasara. And yet, nandiyan lang sila. Okay? Oh. Para lalo maging noise, palagyan nyo lang uli ng foam dito. Yan. Tsaka yung mga locks niya, hindi ordinary. Nakita nyo, ayan. Oh. Magaganda po yung mga brand. No? Pati yung pagkakagawa ng pinto, pulido. Oh. So, dito lang, may konting problema yung kisame lang nakita ko. Yan. Pero lahat, okay na po. Minor lang naman yan, mga boss. Sa dugtungan lang siguro yan. So, yan ang master bedroom. Ganda, no? Oh. Again, nabubuksan po yan, mga pinto na yan. Na-slide yan. Tapos, kita nyo yung mga locks. Hindi po ordinary yung mga locks na ginamit nila. No? Alright. Now here is your dressing room. So, and then dito yung toilet and bathroom. Wala dyan. Then here is the toilet and bathroom. Nice. Ganda, ano po? Para kayong dito, para kayong royalty kapag naliligo kayo dito. Okay, so there goes your bathtub. And yan ang water closet. Okay. Hot shower, hot water. And then shower area. So may provision nga doon ng electricity para kung gusto yung lagyan ng hot shower ay pwede. Okay, I mean lagyan ng heater para kung gusto yung lagyan ng heater pwede. Hindi na kayo maghahanap ng linyada, meron na siya nakaabang. Ito yung inyong lababo, and then the vanity mirror. Alright, there you go. Nice. Maganda pa rin siya after 1 year. Parang lalo pang gumanda, no? Ayan, no? Lagi ko kasama na yung split type aircon niya. Alright. Baba na tayo. So, there you go mga boss, mga master. 5 PM na, medyo hindi na mainit dito sa Zambales. Actually, kapag madaling araw po dito, somewhere between 2 AM hanggang 6:30 AM, malamig po ang climate dito sa Zambales. Pero habang tumataas ang araw, mga bandang 7, 8, 9, nagsisimula ng uminit,
Tapos magko-cool down yan, magpipik yan ng alas 12, syempre. And then magsisimula yan mag-cool down ng alas 3. Pagdating ng alas 4, medyo okay na, tolerable na. Tapos pagdating po ng mga bandang alas 5, yan, maganda na po yung climate, no? Mahangin, breezy dito sa lugar na to, presko. Tapos, yun nga, malapit kasi sa coastal area ang area, kaya parang hot, humid sa tanghali, pero pagdating po ng ganitong oras, maganda yung breeze ng hangin, ano po, presko. Alright, itong property nasa 700 or nasa 672 square meters, ano po, yung bahay, ang ground floor nasa 90 square meters, tapos yung second floor nasa 58 square meters, ano po, so total floor area nasa 148 square meters. Alright, may 3 bedrooms, yung isa master bedroom nasa second floor, may 2 toilet and bathroom sa loob ng bahay, isa sa labas, may veranda kayo, meron kayong balcony, no? Meron kayong mga fountains, meron kayong mga pwede pang gawing landscape. Bare pa yung ibang ground dito na pwede nyo taniman ng Bermuda o pwede nyo i-landscape pa according to what suits you. Lagyan ng mga kung ano pang mga halaman dyan. Ano po. Maganda ang setback din dun sa kalsada nung bakod. May allowance pa mula dun sa kalsada. Maganda yung layout ng bahay. Meron pa kayong bakanting lote dito sa likod. Meron pong gate dyan. Meron din kalsada. Ano po. Pwede pa kayo magpagawa ng bahay nyo dyan. And eventually, kapag may bahay na dyan, yun na yung gate doon, magiging front gate niya. Very ideal po itong bahay na gawing parang isang Airbnb. Dahil itong San Felipe is one of the most visited coastal areas sa Zambales. Marami na rin po dito kasing mga, alam niyo na, mga digital nomads na nag-outing sila, nagre-rent sila ng bahay sa probinsya. Kasi maganda na rin po ang connection ng internet dito. Meron ng naka-ready na cable dyan, na internet service provider, fiber optic, kuryente, walang problema, tubig, walang problema, okay? Accessibility, lalo na, walang problema. Medyo malayo kayo sa bayan, maganda yung kanyang provincial vibe feel, and yet, malapit kayo sa mga essentials. 5 minutes drive, nandun na po kayo sa bayan ng San Felipe. And then, next town is Cabangan, kung saan ako nakatira. And then, after that, Botolan and Iba na. So, mula dito, papuntang Iba, kung saan nandyan din yung mga mall, malalaking mga establishments, meron na rin mga makabagong hospital dyan, high-end na po, nandyan din ang provincial hospital, nandyan din po yung Kapitolyo natin, of course, capital kasi ng Zambales yan. That is about 30 minutes drive from here. So, this is about 3.5 to 4 hours drive from Metro Manila. Okay, so maganda yung location ng property, mga boss, mga ma'am, mga sir. Hindi kayo malulugi sa investment nyo rito. The owner right now is selling this for 5.8 million pesos. And this property is clean title. Ano po, malinis ang papers nito. Nakita ko po mismo. Gagarantihan ko yan sa inyo. Updated ang amilyar, pati tax, pati bahay po, nakadeclare yan. May tax declaration ng bahay, may tax declaration ng lupa. So wala kayo magiging masyadong problema sa transfer. Isa lang po yung pipirma, yung may-ari. Yung mga interesado dyan, mga boss, mga ma'am, mga sir, nandyan po yung aking contact details sa description ng video, mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Till the next video. Ciao.